Okay. Hello. Good morning. Okay. Good morning po. Good morning, CCMB. Ngayon po ay nasa day 190 tayo. Ang cover ng verses natin ngayon ay sa Acts chapter 20 verses 13 to 38. Okay. Ang title po ng ating morning devotion ngayon ay Finishing the Race Faithfully. Okay, let's pray po. Lord, Heavenly Father, ang aming tagapagligtas, ang aming Diyos, Diyos ng aming buhay, Lord, we thank you for this day. Maraming salamat sa panibagong buhay, panibagong kalakasan. Maraming salamat sa pagsama niyo sa amin, sa gabing nagdaan, sa aming pahinga po, Lord God. Lord, maraming salamat sa pagtabi ninyo sa amin, sa pagbantay ninyo sa amin, sa aming pagtulog po, Lord God. Lord, we thank you for this coming day, sa mga sa darating na araw, at sa mga pagsama nyo sa amin, Lord God. Lord, we thank you for this new life. Lord, nawa po ay samahan nyo kami ngayong umagang ito sa pagbasa ng inyong salita. Samahan nyo kami, dalhin nyo kami sa panahon po ni Paul dito po sa Acts chapter 20. Nawa po ito ay aming maintindihan, nawa po ito ay aming maisapuso at maisabuhay po, Lord God. Lord, Holy Spirit, please give us wisdom. At nawa po ay ang bawat isa, ang bawat makikinig at manonood po ng inyong ng daily devotion po ngayon ay inyong i-bless ng inyong karunungan po, Lord God. Tunay nga po na kayo ang aming karunungan, kayo ang aming daan, kayo ang aming buhay. Lord, all this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Ang key verse po natin ngayon ay magpo-focus ako sa isang verse na verse 24 dito po sa chapter 20. Sabi doon, "But I do not account my life of any value, nor as precious to myself, if only I may finish my course and the ministry that I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of grace of God." At ang aking mga supporting verses po ay itong verse 19, "Serving the Lord with all humility and with tears and with trials." At itong verse 28, "Pay careful attention to yourselves and to all the flock." Ito pong chapter 20 ay papunta po dito si Paul sa Jerusalem. Naghahanda po siya. Alam niyang hindi madali ang naghihintay sa kanya. So sa mga naunang verses or chapters po, ilang beses na pong binalaan si Paul dito. Ilang beses po siya na may winarningan po ng Holy Spirit na may darating na paghihirap. Pero imbes po na matakot o umatras si Paul, si Pablo, ay nagpatuloy po siya. At dito po nga bago siya makarating nga dito sa Jerusalem, or bago siya umalis, nagpatawag po siya ng meeting. Sa mga elders ng Ephesus. So alam ko nakita sila dito sa may
Mytilene. Ayun. So para po magbigay ng kanyang huling bilin sa mga elders. So habang binabasa nga po natin ang kanyang mensahe, napapansin natin na hindi siya nagkwento tungkol sa achievements niya. Hindi niya binanggit kung ilang churches ang naitayo na niya, kung gaano karaming tao na din ang nakapakinig sa kanya. Ang paulit-ulit niyang binibigyang diin ay faithfulness. Basahin po natin umpisahan ko na po sa verse 19. Okay. Ay, verse 17 po pala. Paul speaks to the Ephesian elders. Now from Miletus, he sent to Ephesus and called the elders of the church to come to him. And when they came to him, he said to them, "You yourselves know how I lived among you the whole time from the first day that I set foot in Asia, serving the Lord with all humility and with tears and with trials that happened to me through the plots of the Jews. How I did not shrink from declaring to you anything that was profitable and teaching you in public and from house to house, testifying both to Jews and to Greeks of repentance toward God and of faith in our Lord Jesus Christ. And now, behold, I am going to Jerusalem, constrained by the Spirit, not knowing what will happen to me there, except that the Holy Spirit testifies to me in every city that imprisonment and afflictions await me. But I do not account my life of any value, nor as precious to myself, if only I may finish my course and the ministry that I received from the Lord Jesus, to testify to the gospel of the grace of God. And now, behold, I know that none of you among whom I have gone about proclaiming the kingdom will see my face again. Therefore, I testify to you this day that I am innocent of the blood of all. For I did not shrink from declaring to you the whole counsel of God. Pay careful attention to yourselves and to all the flock, in which the Holy Spirit has made you overseers to care for the church of God, which he obtained with his own blood. I know that after my departure, fierce wolves will come in among you, not sparing the flock. And from among your own selves will arise men speaking twisted things to draw away the disciples after them. Therefore, be alert, remembering that for the 3 years I did not cease night or day to admonish everyone with tears. And now I commend you to God and to the word of his grace, which is able to build you up and to give you the inheritance among all those who are sanctified. Okay, stop po muna ako doon. So parang sinasabi nga ni Paul dito na doon sa verse 24, ang importante hindi gaano ako kasikat. Ang mahalaga ay matapos ko ang misyon na ipinagkatiwala ni Jesus sa akin. Yan po yung heart ng verse 24. Napakaganda ng perspective ni Paul. Sa panahon natin ngayon, madaling isipin
na successful tayo kapag mataas ang sweldo, lumalaki ang negosyo, dumarami ang followers sa social media, nakakakilala sa atin, or maraming nakakilala sa atin. Pero iba ang sukatan ng Diyos. Hindi niya unang tinitingnan ang laki ng achievement natin. Hindi niya, o kumbaga tinitingnan niya kung naging faithful ba tayo. Faithful ba tayo bilang anak ng Diyos? Faithful ba tayo bilang asawa? Faithful ba tayo bilang magulang? Bilang anak? Faithful ba tayo sa trabaho? Kahit na walang nakakita, patuloy ba tayong gumagawa or nagwo-work? Faithful ba tayo sa ating ministry na ipinagkatiwala niya? May isang magandang po dito, sample. Isipin niyo po yung isang relay race sa isang marathon. Relay race nga. Hindi lahat ng runner po doon pinakamabilis. Pero lahat po ay kailangan makarating sa finish line habang hawak pa rin ang baton. So ganito po tayo dapat. Ganito ang Christian life. Hindi tayo nakikipagpaligsahan sa ibang Kristiyano. Hindi natin kailangan maging katulad ng ministry ng iba. May sarili tayong race. May sarili po tayong assignment. Ang tanong ay, matatapos ba natin ito ng tapat? So, mas lalo pang lumalalim ang passage na ito kapag tiningnan natin si Jesus. Bago pa man si Paul. So, balikan po natin si Jesus Christ nung nandito siya sa earth. Alam na ni Jesus na may naghihintay na krus sa Jerusalem. Pwede siyang umiwas, di ba? Pwede siyang umatras. Pero hindi po ginawa ni Jesus Christ. Hindi niya ginawang umatras. Tinapos niya ang mission ng Ama para mailigtas po tayo. Dahil tinapos na ni Jesus ang kanyang gawain, tayo ngayon ay may lakas na tapusin din ang ating race. Hindi tayo tumatakbo para mahalin po tayo ng Diyos. Kumbaga, tayo po ay tumatakbo patungo po sa finish line dahil tayo po ay mahal ng Diyos. Okay. Ang naisip ko pong application dito. Malapit na pong pumasok or nag-uumpisa na po ang tag-ulan. Makakita tayo ng mga balita tungkol sa pagbaha. May mga rescuers, volunteers at ordinaryong Pilipino na tumutulong kahit sila mismo po ay pagod or apektado din. Karamihan po sa kanila ay hindi po napapalabas sa TV. Hindi rin sila nagiging viral. Pero ginagawa po nila ang tama. So, ganun po ang Christian life. Mayroong faithful na Christians na tahimik lang. May tatay na araw-araw pumapasok para sa trabaho, para may taguyod ang pamilya. May nanay po na walang sawang nag-aalaga sa mga anak. May mga nanay na walang sawa naghahanda ng gamit ng mga anak bago pumasok.
So may church volunteers na laging nauuna na laging maglinis at lagi rin pong nauhuling umuwi, nagliligpit. May malilit din pong mga negosyante na pinipiling tapat kahit po na mas maliit po ang kita, hindi po sila nandadaya. Hindi man po ito mapansin ng tao, pero alam na alam po ito ng Diyos. Okay. So, meron po akong babasahing cross-reference dito sa Bible verse. Itong sa Hebrews chapter 12, verse 1 to 2. Ang Diyos na tatay natin. Hebrews 12, verse 1 to 2. Kaya nga, since nakapaligid sa atin ang maraming taong namuhay ng may faith, alisin natin ang lahat na nakaharang at ang kasalanang nakakapit ng matindi sa atin. Matyaga natin takbuhin ang race hanggang sa matapos natin ito. I-focus natin ang mga mata natin kay Jesus. Siya yung nagli-lead sa atin para makumpleto ang faith natin. Tinis niya ang kahihiyan na mapako sa krus kasi alam niya magiging masaya siya sa huli. At ngayon, nakaupo siya sa kanan ng trono ng Diyos. Kaya po kapag papagod ka na sa buhay, wag mong tingnan ang problema. Okay, tumingin ka kay Jesus, mag-focus ka kay Jesus. Siya ang lakas natin hanggang sa finish line. At may isa po akong verse nga dito sa 2 Timothy chapter 4 verse 7. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Sa bandang huli ng buhay po ni Paul, masasabi niya ito ng buong katapatan. Ito rin sana ang maging testimony natin balang araw. May iiwan din po ako mga reflection questions po sa inyo. Una, ano ang race na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin ngayon or sa akin ngayon? May bahagi ba ng buhay ko na mas hinahanap ko ang approval ng tao kaysa sa approval ng Diyos? Paano ako magiging faithful ngayong araw sa pamilya, trabaho, negosyo o ministry? Kung tatawagin ako ng Diyos ngayon, masasabi ko bang tinatakbo ko ng tapat ang race na binigay niya? Okay. At yun lamang po. At dun po nagtatapos ang ating devotion ngayon. At tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat dahil tinapos mo ang iyong misyon para sa aking kaligtasan. Patawarin mo ako kapag mas inuuna ko ang comfort kaysa sa pagsunod sa iyo. Tulungan mo ako maging tapat sa bawat responsibilidad na ipinagkatiwala mo sa akin, sa aking pamilya, trabaho, negosyo at paglilingkod sa simbahan. Kapag napapagod ako, ipaalala mo na ikaw ang aking lakas. Naway isang araw ay matapos ko rin ang aking race ng may pananampalataya at katapatan.
Sa ngalan po ni Jesus, Amen at Amen. Okay, take away po. Hindi hinahanap ng Diyos ang pinakasikat na Kristiyano. Ang hinahanap niya ay ang Kristiyanong makakapagpasikat ng pangalan ng Diyos at nananatiling tapat hanggang sa dulo. Ulitin ko lamang po, no? Hindi hinahanap ng Diyos ang pinakasikat na Kristiyano. Ang hinahanap niya ay ang Kristiyanong makakapagpasikat ng pangalan ng Diyos at nananatiling tapat hanggang sa dulo. Lord, tulungan mo akong maging faithful today. Amen. Amen. Okay. Yun lamang po. At maraming salamat po sa mga nanood at sa lagi pong faithful na umaattend ng ating morning devotion. At good morning po sa lahat. Okay. Paalam.